So I don't want that Victoria having a hard time translating that very long story. Coming soon, the Eagle of the West, the Eagle of the East, the Eagle of the North, and the South will be free and fly again. After a period of isolation and loss of time, this eagle became a target and prey by the bad hunters with intention of killing his freedom by spreading the bad and the ugly in order to stop him bringing the good news and the wonder of his work. How beautiful to see, witnessed by many Filipino, how he spread his wings to cover and shield the vulnerable, the exposed, the forgotten, that needs to be fed to survive after a long neglected time of not receiving any care from someone who sees them. The caring eagle came to land. He provided to the fullest extent all his time to nurture them, to give all that he had to make sure that they are survived. It was a bad nightmare for every little one among the poor of the poorest, not knowing how they can surpass the worst epidemic of all time. Affected them unprepared, but thanks to God and thanks to the good eagle sent from above, he gave them food and bread of life. This will be remembered in the books of life. Now, after many days and lonely nights in captivity, he will set free to fly once again, to resume his charitable ways of making the life of many indigent who, at this time, is still suffering, looking for help. Let's pray for FLM family. Let's work all together to make the world a better place to live, dedicated to the good deeds of Francis Leo Marcos and to the good deeds of the FLM family. From Philip. Ungodly, corrupted, and evil-minded people whose intention is to destroy life. He knew evil will never win against the righteous, who acted according to the principle of the right and wrong. God said, love thy neighbor as they love thyself. He was reminded that he had unfinished job to complete. He knew, or the eagle knew, his life has to continue, regardless of all the obstacle that was handed to him by his enemy. He will claim his possession of loss of time. He will not surrender himself and let them overshadow his integrity. His purpose was to help and give his life as his legacy that will be embedded in the mind of his people. This is what God wants him to do, and he will deliver his divine calling that was assigned to him until it is fulfilled. This is dedicated to all the people who believe there is someone who loves and cares for them. FLM,
signature to be remembered forever. FLM family is destined to be remembered for the rest of a lifetime. Let's pray to the awaiting decision of the court for the impending release of our eagle. Let me translate it in Tagalog. Malapit na ang agila ng kanluran, silangan, ang agila ng hilaga, at ng timog, ang agila ng buong kapuluan ng Pilipinas ay malapit ng lumipad at malapit ng lumaya. Pagkatapos ng isang panahon ng pagkakahiwalay at ang nawalang oras sa kanya, ang agila na ito ay naging isang target at biktima ng mga masasamang mga ngaso na may masamang hangarin na pinapatay ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagkalat ng masama at pangit na balita upang mapigilan siyang magdala ng mabuting balita at kamangha-mangha ng kanyang mga gawa. Napakaganda ng nakikita natin at nasaksihan ng marami kung paano niya ikinakalat ang kanyang gawa, kung paano niya ibinubuka ang kanyang malalaking pakpak upang takpan at protektahan ang mga mahihina nating kababayan. At upang ipakita ang nakalimutan na mga tao ng lipunan na kailangan pakainin upang mabuhay. Pagkatapos ng mahabang panahon, pinabayaang oras ng hindi pagtanggap ng anumang pangangalaga mula sa isang taong nakakakita sa kanila. Ang nagmamalasakit na agila ay dumating at ibinigay niya ang buong kakayahan, buong puso at lahat ng kanyang oras upang pangalagaan sila, at ibinigay niya ang lahat ng mayroon siya upang matiyak na sila ay makakaligtas sa isang masamang bangungot na dulot ng sakuna, lalo na ang maliliit nating mga kababayan, ang mga dukha nating mga kasamahan. Pinakamahirap na hindi alam kung paano nila malalampasan ang napakasamang epidemya sa lahat ng oras. Naapektuhan silang hindi handa. Ngunit salamat sa mapagpalang kamay at mga pakpak ng maunawaing agila. Mula sa itaas, binigyan niya sila ng pagkain at tinapay. Tinapay ng buhay. Ito ay maaalala sa libro ng buhay. Ngayon, matapos ang maraming araw at mag-isa na at mga gabi, sa napakahabang panahon ng kanyang pagkakabihag, siya ay muling makakalaya upang lumipad. Muli upang ipagpatuloy ang kanyang kawanggawa, ang kanyang paraan ng paggawa, ang kanyang pagsagip ng buhay ng maraming indigenous na sa oras na ito ay naghihirap pa rin at naghahanap pa rin ng tulong. Kung noon siya ay nag-iisa, ngayon napakarami na nila. Sila ang FLM family. Magdasal tayo para sa paglabas ng agila. Hinayaan nating magtulungan upang gawin mas mahusay na tirahan ng daigdig. Tayo ay nagmahalan upang gawin natin ang daigdig na isang safe
na kung saan pwede nating tawaging tahanan. Ligtas na tahanan. Nakatuon sa magandang gawi ng FLM family. Kahit na ang kanyang kalayaan ay kinuha ng mga taong hindi makadiyos, nasira at masamang tao, na ang hangarin sirain ng kanyang buhay. Alam niya ang mga kasama na hindi mananalo laban sa matuwid. Kaya kumilos alinsunod sa alituntunin ng tama at mali. Sinabi ng Diyos na mahalin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Ipinaalala sa kanya na wala siyang natapos na trabaho upang makumpleto. Alam niya ang kanyang buhay ay dapat na magpatuloy sa mabubuting paraan at mabubuting gawa. Alam din niya na ang buhay niya ay hindi dapat magpatuloy ng walang kabuluhan. Sa abot ng kanyang makakaya, kukunin niya ang kanyang pag-aari na nawala, ang oras na nawala. Hindi siya susuko. At hindi niya isusuko ang kanyang sarili. At hindi niya hahayaan na silang malilimutan ang kanyang integridad. Ang kanyang hangarin ay upang matulungan at ibigay ang kanyang buhay bilang kanyang pamana na tatalakayin sa isipan ng kanyang kababayan. Ito ang nais ng Diyos na gawin niya. At ihatid niya ang kanyang ginawa kung ano ang inatas sa kanya hanggang sa ito ay matupad. Ito ay nakatuon sa lahat ng mga taong naniniwala na mayroong isang taong nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Lagda ng alaala. Mabuhay ang FLM pamilya. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. Magpakailanman. Amen. Salamat. Amen. Palakpakan mo kay Sinod.